lumang simbahan, mga dating kainan, at mga antigong bilihan na mga pampaswerte na talagang super hype di lang sa mga millennials, pati na rin sa mga Gen Z na katulad ko. Pero lahat ng yan ay makikita natin ngayon dito sa Old But Gold, Binondo. Apat na raang taon nang nakalipas simula nang itatag itong Binondo. Mula noong 1594 at magpahanggang ngayon, patuloy ang pag-unlad nito. Tinaguri ang the oldest existing Chinatown in the world. By the way, anyway, highway, this is Emerald Cucambel and welcome sa aking docu-vlog kung saan may katatawanan ngunit may mapupulot na kaalaman. Dito lamang sa The Adventures of Emerald Cucambel. Alam mo ba kung bakit Binondo ang pangalan ng lugar na ito? Well, hindi ko din alam. Pero ito ang spluk ni Google. Ang pangalang Binondo ay mula sa salitang Tagalog na binundok or binondok na ang ibig sabihin ay mountainous or mabundok. Now, you know. Ito na nga ang chismis. Ayon sa di mo pagkakatiwala ang source sa isang marites, marami daw pwedeng gawin dito sa Binondo. Alam nyo na. Kung patay gutom kang nilalang at hindi ka nabubusog, pues marami ditong kainan na pwede mong lapangan. Go tayo sa fried siopaw. Fried siopaw. Matagal na tong hype dito sa Ongpin, Binondo. Hindi pa ako vloggerist pero halos isa ito sa mga pinakamasasarap na street food. Especially kung talagang foodie kang tao or patay gutom lang. So dito pag pumunta ka, mahaba yung pila at pinipilahan talaga siya. Mukha naman talagang masarap. Mahaba talaga yung pila hanggang dulo. Habaan mo lang talaga yung iyong pasensya. Mahaba dapat talaga. Sa halagang 35 pesos ay talagang matitikman mo na ang sarap ng fried siopaw at talagang mapapawi nito ang pagiging matakaw mo. Busog-lusog talaga. Basta kalma mo lang ang sarili mo sa pagpila, te. Mahaba talaga. Fried siopaw, old but gold. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng tiko? Iba yung iniisip niyo mga ante. Ang tiko or tike ay salitang Hokkien na ang ibig sabihin ay sweet rice cake na dinala dito sa Pilipinas ng isang Hokkien immigrant noong 19th century at mas kilala ngayon sa tawag na tikoy. Ngunit mas kilala ito sa pangalan niyang Nian Cao. Salitang Mandarin na ang ibig sabihin ay higher year or year cake. Ang Nian Cao ang oldest food in China. Sikat ang tikoy tuwing Chinese New Year dahil sumisimbolo ito sa mga maraming bagay. Kung mukha kang pera, kung bitter ka na tao, at black sheep sa pamilya, bagay na bagay sa'yo ang tikoy. Dahil sumisimbolo ito sa money, prosperity, good fortune, at strong family bond. Sticky tikoy, old but gold. Kung usapang tikoy, sa sobrang sarap nito ay engbitin naman. One of the famous Chinese delicacy store dito sa Binondo, founded by Mr. Chua Chu Hong in 1912, kung saan pinasikat niya ang tikoy sa maliit na stall ng engbitin na ang ibig sabihin ay ever beauty precious. Hopya ka pa rin ba sa kanya? O siya, kalma. Dito sa engbitin, hindi lang hopya ang mga meron kung hindi masasarap na tikoy at kung ano-ano pang mga Chinese delicacies. Pinakasikat at masarap dito ay ang hopyang ube. Hindi ka bitin. Old but gold. Hindi kompleto ang La Mierda mo dito sa Binondo kung hindi ka makakita ng Dragon and Lion Dance. Ito ang pinakaluma at pinaka-highlights ngayong paparating na Chinese New Year dito sa Binondo. Ayon sa paniniwalang Chino, ang pagpe-perform ng Lion Dance ay nag-aalis sa mga evil spirit at nagbibigay ng mga blessings. Sana all. Katulad din ng Lion Dance, ang Dragon Dance naman ay nagbibigay ng swerte at nag-aalis din ng mga evil spirits. Kaya nila yung mga nasasaniba ng mga pagkainggi. Madalas i-perform ang Dragon Dance at Lion Dance sa mga festivity gaya na lamang ng Chinese New Year. At isa ito sa pagkatagal-tagal ng tradisyon
At magpahanggang ngayon ay hype na hype pa rin ito dito sa Binondo. Lion at Dragon Dance, old but gold! Kung sa tingin mo ay ma-attitude ka na, pues magsimba ka na. Go na tayo dito sa Binondo Church! Isa sa pinakamatandang simbahan hindi lamang sa Binondo kundi pati sa buong Pilipinas! Kilala din ang Binondo Church sa dati niyang pangalan, Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz noong 1596, kung saan dedicated ito kay Saint Gabriel, the Archangel, na naging patron ng Binondo. Dito rin sa simbahang ito nahubog ang pagiging Kristiyano at nag-serve bilang isang sakristan ang kauna-unahang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. At ang isa pa niyang pangalan, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish noong 1700, bilang pagbibigay respeto kay Blessed Virgin Mary na magpahanggang ngayon ay patron ng mga taga-Binondo. Binondo Church, old but gold. Kung katandaan lang naman ang pag-uusapan, eskolta na yan. Famous street dito sa Binondo ang Eskolta noong panahong 1594, kung saan kinuha ang kanyang pangalan sa Spanish word na escoltar, na ang ibig sabihin ay to escort. Iba ang nasa isip mo, be. Ibang escort yon. Eskolta, old but gold. Kung feeling rich kid ka at nagmamayaman ka sa mga ahas mong friends, aba, bili ka na ng alahas. Sikat ang Ongpin Street sa mga cheap gold jewelries na masasight mo din dito sa Binondo. Ano ba nga ba ang pwedeng makita mo dito sa Ongpin bukod sa pagwawaldas mo ng pera sa pagbili ng mga gold jewelries para may pang-inggit pikit ka sa mga tropa mong stalker? Tara! Woo! Tinaguri ang Jewelry Capital of the Philippines, Ongpin, pinaka-busy na street dito sa Binondo. Halos dito mo matatagpuan lahat ng hinahanap mo. Huwag lang jowa, narito ang ilang mga sikat na restaurants, street foods, at kung selfish ka naman, narito ang ilang mga feng shui products at lucky charm na makapagbibigay ng swerte sa buhay. Pero sis, huwag dumepende sa swerte, kilos-kilos din. 1890s nung establish ang Ongpin mula sa salitang Hokkien, galing sa surname ni Don Ramon Ongpin, isang mayaman at pilantropong Chinese. Sinuportahan niya ang revolusyonaryong Pilipino noong panahon ng Spanish-American colonization. At ang dati nitong pangalan, Calle Sacristia. Ito ang Ongpin, old but gold! Tunay ngang mayaman ang kulturang Chino dito sa Binondo, mula sa pagkain hanggang sa mga kagamitan at paniniwala. Mapalad ang Pinoy na maranasan ang kulturang buong pusong ibinahagi ng mahabang panahon. Hindi hadlang ang magkaibang lahi, kultura, lengguwahe at paniniwala upang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa kapwa-tao. Isang simbolo ito na matagal lang nakatayo dito sa Binondo. Nandito tayo ngayon sa Filipino-Chinese Friendship Arc. Patunay lamang ito na magkaiba man ang ating pinagmulan. Hindi ito hadlang upang hindi tayo magkaisa. Old but gold, makasaysayang Binondo. Madami pa tayong hindi nakikita dito sa Binondo. Sa dami ng pwedeng kainan, gawin at puntahan, sigurado mapapagod ka, ante. Kaya bago ako magbabush sa video na ito, siguraduhin tapusin nyo, mag-like, mag-follow at mag-share. At muli, ito ang eme ng buhay ninyo, Emerald Cucambel. Magkita-kita tayo again sa next video kung saan may katatawanan ngunit may kaalaman. Dito lamang sa The Adventures of Emerald Cucambel. At ito ang ilang patikim dito sa Binondo. And cut! Ano? Para kung batang small. Hindi ko alam yung
Puta ka na to sikat, ano ka ba? Ba't pinag-post mo man lang ako? Oh, dali na. Bilis yung dagong dance! Dragon! Yan po ang aming DOP. So, kamusta ang natapos na natin ang vlog? Anong masasabi mo na natapos natin ang shoot? Pag hindi ito lumabas, sira ang lahat ng camera. Yung camera, sabi niya, pagod na. Ayan kuya, kamusta? Kamusta ka naman kuya? Ayos lang po. Sa kamusta kitaan? Saka lang, medyo matumal pa. Matumal? Opo. Gawa natin ng paraan. Pag matumal, Tumawag yung pasahero. Okay, masero. tawag pa sa air, tapos ibunggo. Wag! Mas ligas na. Yung plane ka. Action yung plane ka. Action! Dito boy, dito. Ayon sa paniniwalang Chino, ang pag-perform ng Lion Dance ay nag-aalis ng evil spirit at nagbibigay ng mga blessings. Sana all! Kuya, dito naman! May tao din dito! Yung ampaw naman! Ay, ang dami ampaw dun, oh! Magkano po? 20. Okay na rin, at least, diba? Nakasalo tayo sa 20-20. Ampaw ulit! Taray, ampaw. Puro ampaw. Tagali ko yung maghagis. Hindi ko makita. Oo naman, dito naman. Nangangailangan din kami. Tignan niyo po yung itsura namin dito. Ang hirap mag-vlog in fairness. Kaya ba babe? May hinga pa ba? Kaya po please panoorin niyo po yung vlog namin kasi hindi biro to mga pinapasok namin para makapagbigay sa inyo ng kaalaman. Oh, taray!